Hi everyone! I'm Jim P. and this is Rewind, a throwback podcast. Hi everyone! So we're here again for another Saturday wine night. Napuno ng throwback stories with our friends dito lang sa Rewind, a throwback podcast. And ang pag-uusapan, ang i-rewind natin ngayon with a sip of wine ay ang ating mga favorite na youth-oriented show. So kayo ba, mga listeners, nanonood ba kayo ng mga ganyan? I'm sure, lalo na yung mga batang 90s to 2000s, talagang hindi naman maikakaila na most of us ay parang lumaki talaga na ang pinapanood every Saturday ay ang mga teen-oriented shows at pinapanood sila kung paano sila magkainlaban at mag-ikutan ng mga jowa. Charot, mag-ikutan ng mga jowa. And, syempre, ang kasama ko ngayon, pinili ko talaga ito, nagkataon. Dalawa ang topic na pinag-isipan namin, pero perfect na perfect sa kanya to. Kasi kapag nag-uusap kami dati, nung office mates pa kami, siya ang kasundo ko sa mga TGIS, click, gimmick, etc., etc. Walang iba kundi ang napakagandang si Riza Lorraine, si Benedicto. Di ba buong-buo? Gusto ko talaga buo. Grabe, searchable na ako sa Facebook. Okay na, naka-private ka naman, di ba? Oo, pero yeah, hi! So happy to be here at Rewind. O diba, ang bongga-bongga. Congrats pala dito. Ay, maraming salamat. So yun, so obviously, ang pag-uusapan natin, ang mga minahal nating teen-oriented shows every Saturday. Pero bago yun, sa iba Rizby. Ayan, Rizby kasi ang nickname ni, kaya Riza Benedicto, di ba? So, Rizby. Yes. So, yeah, just call me Rizby. Di ba? Yun ang forever na tumatak na nickname. Okay, Rizby, ano ba ang sa'yo? Typical Saturday. Noong 90s or noong early 2000s, nung bagets ka. Bagets tayo. That time, grade school ako niyan eh. So, I remember, dati kasi, talagang hindi kami allowed mag-watch ng Tagalog. Tapos parang, yung mga classmates ko, naka-FOMO na ako kasi parang every Monday, pag recess, yung topic nila ang cute ni ganito, ang cute ni ganyan. So, sabi ko, gusto ko na talaga manood. So, nag-pretend ba ako na may homework. Oh my God! Okay! Nag-pretend ako na may homework tungkol doon. So, yung show then was Gmic. Kasi sobrang sikat yung JCS school namin. So, that's John Prats, Carlo Aquino, and Stefano Mori. So, parang relate, tapos yung classmate ko, yung house nila, yun yung ginagamit sa Gmic, yung bahay nila Camille Prats. So, inggit ako na parang, ano ba yan? Hindi ako makarelate. So, nung nanood na ako, sa Antipolo yun, by the way. So, sabi ko, oh my God, crush ko talaga dun si John Prats. So, cute ako dun sa, alam mo yung pagbata ka, yung feeling ko ikaw din nakuha mo yung idea na yung pag nakatira ka sa village, may friends ka, tapos gano'n yung mga bahay, pupunta mo, nakabike, maglalakad, ganyan. Diba? So parang napaka-idealistic. So, hindi kami nakatira sa village, apparently. Nung panahon na yon. Oo, kasi nasa QC na ako. So, nainggit ako, parang gusto ko na gano'n. So, parang simula nun, dun ata ako nagkaroon ng idea na parang, gusto ko gano'n, yung may friends, yung ang bongga, yung kaka-village mo, ganyan. So, feel ko, pag pupunta ako sa village ng mga classmates ko, nakikivillage ako. Tapos parang, yung may playmates sila, di ba, ang saya na gano'n. O yung kapitbahay, yung childhood friend ko, yung taga dyan. Kasi wala akong childhood friend, kasi pinapayagan lumabas. So, parang, So, simula nun, sobrang na-hook na ako. So, yun na yung every Saturday, manonood kami ng sister ko ng Gmic, ganyan. Tapos, dumami na yan eh. Like, alam ko, before niyan, meron, di ba, basta una yung tabing ilog? Tapos, Sunday yun, di ba? Sunday. Pag Sunday, syempre, family day kami, pupunta dito yung mga tita ko. Yun yung palabas sa TV. Agawan pa yan. Pag commercial, 7, Ana Karenina. Di ba? Pero kasi medyo, for me, feeling ko that time, medyo masyado ng matanda yung kwento ng Tabing Ilog. So, yung mga memories ko about it, hindi ganun as vivid as kung paano ko pinanood yung Gmic at saka yung mga sumunod na mga youth-oriented. So, ganun siya. So, parang dahil sa na-FOMO ako, doon nag-start. Tapos,
no regrets naman. Kasi na-enjoy ko siya eh. Like, eventually, tapos, di ba, biglang nagkaroon ng click. Yes! So, lalong na-tour ng lola mo. Kasi, ang pogi nun, hindi pa yung first batch ng click Doon ako na-hook nung nandun na si Richard Gutierrez. Ang pogi niya as Enzo. Tapos yung pangalan niya, di ba, nakaka-pogi talaga lalo. Parang shit, Enzo. Tapos, ang cute ni China as Mimi. Kaya naaalala ko yung mga pangalan kasi yun yung gusto kong mga tao ata. Yun yung may marka. Yun yung may marka before. So, cute. Ang cute lang din yung mga ganun. Sobrang, tsaka hit na hit yung love team. Sabi yung hit na hit, parang tanda na pagkasabi. I mean, di ba, yung love team Angel at saka ni Richard, parang sobrang cool dati. Kasi ba boyish si ano doon? Si Angel, yung character niya. Eh, alam mo yung lola mo, medyo pa-boyish charge. Pero ano sila doon, di ba sa click? Ano pa sila noon? Magkambal. Oo, yun magkambal pala. Hindi sila love team kasi si China yung love team na ang cute-cute. Correct. So yung mga naalala ko lang naman ngayon. So nakakatawa din talaga. Kasi yun yung medyo nag-define ng mga kabataan natin kung paano tayo umamin sa mga crush, ganyan, di ba? So marami rin naman talaga silang ambag, kumbaga, sa buhay. Correct, oo. I'm sure lalo sa'yo, no? Kasi ikaw talaga yung sobrang nire-rewatch mo pa sila. Ako kasi parang I never had the chance na talaga to check on clips. Pero pag may pinapaalala ka sa akin, di ba? Pag nagko-converse tayo before, natatawa tayo kasi naalala pa natin yung mga ganong memory. Correct. And no? Ako naman, hindi ko na nga matandaan kung ano ba yung typical Saturday. Hindi, kasi yan na yun. Yan na yung typical Saturday. Yun na yun eh. Tumanda ako ng yan na. As in, bata pa lang din naman. Kasi nga, wala naman kaming ibang ginagawa sa bahay, kundi manood ng TV. Wala ako, exactly. Pareho tayo, wala rin ako makakalaro. May kalaro lang ako kapag kami pupunta sa bahay na parang friend ng mami ko, ganyan, tapos may anak. Huwag na natin mga pangalanan. Pero ano pa rin naman. Okay naman kami ngayon, pero anong tawag dito? Pero baka sabihin nila, diname drop ko siya, hindi naman kami ganun ka-close. Pero noong mga panahon na yun, kami yung magkakalaro. Pero syempre, hindi naman yun all the time, di ba? Tsaka minsan nga, hindi pa yun Saturdays. So, ang nangyayari lang, nanonood lang tayo ng TV, tas sakto, hapon. Malamang yan after siesta. Ay, hindi rin. Kasi, pero required matulog pag bata. Ako hindi. Hindi. Ni-require ako, pero yung Sabado parang wala ako matandaan nag-siesta ako kasi nanonood ako dati ng magkakasunod yan, di ba? Bago yung mga youth-oriented ng 4 o'clock. Ang 2:30 namin dati ay Connie Reyes on camera na naging Ang Munting Paraiso. Oo naman. Ang Munting Paraiso talaga. Diba? So yan? Parang yan yung pre-programming ng mga youth-oriented show eh. Kung hindi start-off sa GMA. So, totoo yan. Very true. Katawa. Oo. Kaya nagkaganon. Pero kasi nauna nga yung TGIS, di ba? Yan ang pinakauna. Pero yan? Yun ang mga OG. Bata pa ako niyan, as in like kakapanganak ko lang niyan. Parang nag-premiere TGIS isang buwan after ako pinanganak. Nauna lang ako na isang buwan. So definitely, hindi ko na yan sobrang talaga, na during that time. Ang naabutan ko lang, Same, parang gano'n din yung siya. Oo. Kasi parang medyo adult sila. Pero naalala ko dati, singit ko lang. Di ba, dahil may dimples ako, sinasabi, kahawig ko si Kumars Angelo. Pero nakakaya naman. Pero syempre, bata pa ako nun. Pero ngayon, syempre, diba, sobrang ganda na nakakaya naman. Pero nung bata ka, so ikaw si Peachy. Oo, tsaka si Wax. Wax, diba? Si Bobby. Si Wax. Diba? Sila lang kasi din yung sobrang markado. Kasi gwapong-gwapo talaga nun si Bobby. Yes. Andrews. Pero yun nga, hindi ko yan na kumbaga hindi ko na yan sobrang naabutan. Kasi naman grabe naman yun, di ba? I mean, pinagyamayabang ko yung memories ko ng Marimar at ng mula sa puso. Pero yung medyo yung TGIS na talagang legit na 1-month-old lang ako. Parang nakakatakot naman na yun kung naaalala ko pa ngayon, di ba? Pero I must say na ang galing mo. Kasi nire-watch ko yan eh. Talaga sa YouTube naman, square pa ang orientation ng mga bagay-bagay. Kaya sobrang galing mo din sa part na yon. Kasi
pinanood mo rin naman. Ibang generation mo lang pinanood. Correct. Hindi lang nung mismong nung mismong airing. Pero yun na yun. Pero ang naabutan ko talaga ng as in, anong tawag dito? Parang yung mismong dood na, yung patapos na yung PG, yun, nandun na sila Antoinette, si Ding Dong. So bata pa akong Antoinette and Ding Dong na alam ko na yung konsepto ng love team. At 3 or 4 years old, Diyos ko po. Hanggang sa dumating na si J-Mick tsaka si Click. Gimmick din nanonood din ako ng Gimmick. May mga din ako niyan, mga vague memories. Ako, hindi din masyado. Kasi parang yun nga, medyo matatanda na sila for me noon. So, hindi ako pinapayagan masyado panoorin. Pero syempre, pinanood natin yung Gimmick the Reunion movie. Correct. Iba naman yun. Iba yung Gimmick the Reunion. Matindi. So, parang doon lang ko sila nakilala na parang, ito yung dati, ito yung sikat. Diba? Oo. Ako, doon ko naman mas nakilala yung nila, yung characters. Kumbaga kasi, familiar lang ako kay, nandun si Mylene Dizon, ganyan. Ang memory ko lang doon ay nakaputi siya at may kinuha siya sa locker. Parang ganun. Yun lang yung eksena, yung bukod tanging eksena nung naaalala ko. Ako nga sa movie na yung naalala ko, hinapasampas ni Jolina yung windshield. Ay, oo naman. Oh my God, pag-uusapan natin yan later. Favorite ko yan. Grabe. Diba? Yung mga bits and pieces na lang. Oo. Tapos yun. Kapag ka, anong same? Same tayo nung naabutan sobrang na natin. Yung talagang napanood, yung medyo nakaisip. May kinig. Yung naiintindihan mo somehow yung story. I think same tayo ng mga na-appreciate na shows. Yes, so diba? I must say, click talaga ako. Feeling ko yun yung nag-define nung aking, anong tawag dito? Nung days na yun. And J-Mick din, kasi favorite ko si Heart dun sa both, same, oo, di ba? Si Missy. Correct. Kung may Missy sa J-Mick, merong Mimi sa click. Parang ganon. So yun, as in yun, parang feeling ko doon sa age natin talaga, or parang sa kinamulatan nating panahon ng youth-oriented shows. Although malaki yung gap natin, pero yun yung medyo mas sa atin. Kumbaga, yun na yung tumatak. Oo. Okay. So nakwento ko na kung ba't ka na-hook, doon sa sa J-Mick, dahil lalo na crush mo si Prati. Pero totoo yung sinabi mo na parang yun yung parang in-instill na ideals ng youth-oriented shows. Yung village, yung magkakatabi kayo talaga. Kasi wala rin akong friends sa street. Ganon. Correct. Cute. Alam mo, hanggang ngayon, gusto ko pa rin ma-achieve yan. Parang isa yan sa mga hindi naman frustration, pero parang ang cute kasi nung ganon. Diba? Oo, yung magkaka-amiga sila. Yung parang amigas kayo. Amigas din yung nyo, parents. Diba? Tapos yung bike-bike lang kayo. Pero hindi ako marunong mag-bike. Hindi ako marunong mag-bike. So, lalakarin lang. Lakad-lakad lang. Diba? Ang saya talaga. Eto na. So, syempre, nabanggit na natin yung mga shows, na parang kung paano tayo na-hook. Pero, ano ba ang parang, sino yung mga naging nabanggit mo na kanina iilan, pero mas elaborate lang natin. Sino pa yung mga parang naging favorite characters mo or love teams dun sa mga shows na napanood mo talaga na youth-oriented? Siyempre dati, sobrang kilig kay Stefano at kay Camille Prats. Ewan ko, may angas din kasi itong si Stefano Diba? Parang iba Iba yung vibe niya. At some point, parang naging crush ko nga din siya Kasi parang, medyo siya yung among dun sa tatlo, John, Carlo, tapos siya. Parang medyo siya yung bad boy tsaka naughty nun, diba? So parang, syempre, ideals na naman. Yung parang gusto mo lalaki, bad boy. Yung ganun ka, Di ba lagi kasi inaasar lang din si Camille, tapos crush siya ni Camille. Hindi niya alam. So mga ganong moment. Tapos, pero siya, syempre talaga, dun talaga tayo kay Missy at kay ano ang name ni John Prost doon? Yuan! Yeah, oo. Diba? Parang iba Pero diba nagkaroon pa ng Sarah Christophers? Oo, or iba pa yun? O Bricks ba yun? Char? Hindi, parang pumasok din si Sarah sa Pumasok din si Sarah sa J-Mick. Yun talaga. Sobrang feeling ko, yun yung nag-define din kung paano ko in-envision yung magiging love life ko pagtanda. Yung akala mo ganun. Oo. Masyado siyang hindi pala talaga siya realistic. Parang hindi ganun yung mangyayari sa'yo. Girl, wake up. Ganyan. Pero diba, iba rin kasi. So, syempre yun nga, dun sa click din.
Enzo and Mimi din talaga. Iba rin kasi talaga yung cuteness nila nun eh. Oo. Tapos parang si China yung pabebe na hindi nakakainis. Yung cute talaga siya. Kasi bagay sa kanya, sobrang charming na ewan. So gusto ko yun. Sila talaga, sila yung shinishift ko nun. Buti no? Love mo si Mimi. Uy, kaibigan natin si China ha, at mahal natin Oo yan. naman. Pero, aaminin ko na ngayon, nung panahon na yan, nung mga bata, yung mga kapatid ko, pag nanonood kami ng Click, si Mimi ang hindi nila bet kasi nga maarte yung character. Pero ako naman, wala naman ako masyadong, syempre siguro na-influensyahan na rin ako ng mga parang ng mga kapatid so, ko. Medyo ka. parang hindi ko na rin siya feel. So, sino ba? Ay, hindi. Bago yun, alam mo yung batch nga nila, for some reason, yan yung pinaka nasubaybayan ko. Pero, wala akong masyadong character na, anong tawag dito, na parang, na sinobrang like, yung Peachy sa Angelo, yung Angelo sa TGIS, walang ganun sa akin doon. Meron sana si hindi siya sikat, si Diane Delphine, si Belle. Kung natatandaan mo siya. Diane Delphine. Oh my Diane God. Delphine, Belle. Ano siya, morena. Sinong ka-love team niya doon? Ka-love team niya doon ay noong una si AJ Eigenman, tas naging si Brian Revilla. Kasi di ba nag-shuffle yan? Si Brian tsaka si Angel yung totoong love team. Tapos si AJ tsaka si AJ tsaka siya, si Diane. Tapos si Riley tsaka si Karen De Los Reyes. Tapos nagpalit-palit na. Si Mimo at si Enzo lang yung talagang firm or yung solid ang partnership. So, bakit siya? Hindi ko rin alam. Feeling ko hindi kasi di ba alam mo naman yan, Rizby, talagang kahit naman hanggang ngayon, yung kung sino yung mga parang hindi yung sobrang sikat, yung mga hindi yung sila yung yun yung mga gusto ko. So parang siya yung napansin ko, si Belle. Pero bago yan, syempre dahil nanonood na tayo ng Click, nasubaybayan na natin yung first batch. Ang favorite ko talaga dyan, si James Blanco tsaka si Roxanne Barcelo. Si Tony at saka si Tony at saka si Anton na nasasyak ako ngayon na binabalikan nga kasi 'di ba ina-upload sa YouTube ang episodes ng Click. Nagulat ako na hindi pala sila original Love Team. Iba-iba rin pala talaga yung si Maybelline so pala. may shuffling din talaga. Mas malala yung shuffling nila. Kasi, anong tawag dito, wala talaga silang firm na partners. Parang ganun. Tapos biglang, the next day, yung magjowa, iba na. Parang ganun. Yung parang nag-ikutan talaga silang magkakabarkada. Oo nga naalala ko nga parang ganun. Tapos girl, feeling ko bumitiw ako. Kasi nanonood talaga ako religiously. Bumitiw ako, parang nung ang dami ng tao, yung nandun na si Drew, tapos ayaw kay Iya. Ang arte kasi ng accent niya. Dati. Yung Australian accent, ang lupet. Pero ang ganda Sydney. niya. Ayoko talaga siya magsalita doon. Ay, alam mo, pero natandaan ko yan. Nung parang yun na nga, di ba yung batch? Parang batch 2, batch 3 sila. Tapos meron pang sariling plug yan. Si Valerie, si Valerie Concepcion, si Jake Cuenca, tsaka si Iya nga. Meron silang sariling mga bagong plug. dagdag sila. Oo. Si Yasmin ang pangalan ni Valerie. Tapos si Trike, si Jake. Tapos si Sid nga, si Iya. Di ba? Iya. Pero same tayo, nung nandyan na yung batch nila, nila Jenny Lynn, nila Mark, tas nawala na sila Angel, bumitiw na ako, parang mas maka-Berks na ako nun. Oo, tama, Berks. Na rin yan palamlam na rin yung yung mga youth-oriented shows kasi pag Sabado, kasi yung Berks, nilipat na yan ng Linggo, ganun. So parang na siya. Yung naging boring na yung Saturday. Hindi na siya yung naging sobrang prime show per weekend. Nag-iba na. Tas, yun, bukod kay Roxanne, kay Tony, at saka kay Anton. Alam mo ngayon, na nanonood ako, pinanonood ko uli, apparently, ang kaugali ko pala sa kanila. Gusto mo ko yung kaugali ko? Sige, go! Ko talaga, na figure out ko. Si Maybelline de la Cruz, si Rosario. Siya yung kaugali mo? Oo, nakita mo yung sarili mo? Oo, nakita ko yung sarili ko sa kanya. Parang kung paano siya magsalita, tapos kung paano siya mag-react sa mga bagay-bagay na madali siyang mabuisit, tapos inaaway niya yung mga kaibigan niya kapag ka naiirita siya. Parang gano'n. Pero mabait naman siya. Gusto ko sabihin mabait din ako. So, ikaw si Rosario. In fairness. Tapos maarte din siya kasi ayaw niya ng Rosario. Gusto niya Rose. Di ba ako ayaw ko ng James Patrick. Jim P. Jim P. Correct naman. Di ba? So, pasok din. Parang na-associate yung sarili ko sa sarili mo sa kanya.
Sa gimmick naman, syempre, pareho tayo, Yuan and Missy talaga, si Heart. As in, dyan ako na-obsess kay Heart na bumili pa ako ng notebook niya. Talaga? Hindi ko ginamit sa school, ha? Hindi ko ginamit sa school. Para so, siyang nagkaroon ka ng notebook artista notebook. Oo. Alam mo yung mga... Usong-uso dati. Correct, di ba? Yung mga ang purple pa yon yung kay Heart, yung cover niya. Tapos, di ba, uso dati yung ang tawag pala doon, magic notebook. Yung parang doon ka lang magdududel na mga kung ano-ano mong stuff. Oh. Parang ganun. So, yun yung ganun ko, yung notebook ni Heart. Tapos, naalala ko pa, nalungkot pa ako niyan kasi lagi ko yan katabi pag tulog, yung notebook ni Heart. Yung notebook? Okay. Tapos, may one time na nakatulog yung ate ko doon sa sa kama na niya, doon ko yata naiwan. So, parang hindi ko nakasama. Tapos, nasad ako talaga. Tapos, hinanap ko. Na-feel din niya na hinahanap ko. Yung pala, tinago pala niya talaga kasi nga daw pahalang-halang. So, tinago niya. Oo. So, nalungkot ka pa. Kinabukasan naman, nakuha ko naman ulit. Tapos sabi ko, tinago ko talaga yan kasi hindi mo nililigpit. Ganyan. So, simula nun. Pero naman, wala na rin ngayon. Nawala na rin yung notebook. Wala na yung notebook. Sayang ko nandito. Sayang. Mo sana. Kaya nga. Sayang. Pero yun ang memory ko. Kaya favorite ko si Missy na naging si Gwyneth sa Berks, di ba? Nung sila na yung nag-Berks. Di ba, ang ganda ng mga pangalan. Yun pa Dati parang gusto ko magkaroon ng nickname na gano'n, yung ang posh. Kasi ang corny nung pangalan ko, Riza. So, nickname ko Riz. Parang wala man lang something na parang malamesi. Walang gano'n. Di ba? Parang ang boring. Actually nga, no? Tapos yung mga pangalan nila, di ba, parang lalaki. Nangyari, di ba, si Camille Pratt sa G-Lick Ronnie, ganyan. So, parang, ang cool lang. Pero, like you, di ba, ikaw si Heart. Ako, di ba, sobrang ang tagal ko naging crush si John Pratt. Tapos, nagkaroon ako ng moment with him. Nung grade 7 ako, nagpunta yung Nickelodeon sa school. Tapos, sumayaw kami. Tapos, JCS yung nag-perform. So, sumayaw ako with John Pratt. Oh my God! So, sobrang parang what the F moment talaga. Na parang, oh my God, dream come true. Tapos napalabas yun talaga sa Nickelodeon na medyo magkaganyan kami. Siyempre, nung bata ka, feel mo yun. So, hindi ko lang mahanap talaga yung clip kasi siyempre, yung mga recording naman, hindi naman as easy as now. So, sayang talaga. Pero kung marirecord at maririnig ko yung moment, papaulit-ulit ko siguro yun sa Facebook ko kasi sobrang, hello, dancing with my crushie, ganyan-ganyan. Correct! Diba? Saya. Ang saya-saya. Oo. Ang sarap maging fangirl. Yun din eh. Feeling ko din tayo nagkakasundo. Kasi pag naging fan tayo ng isang person, fan talaga tayo. At saka dyan nag-umpisa yun. Yung mga dyan sa mga youth-oriented shows na yan. Yung merong kang isi-shape. Ngayon lang nauso yung mga terms na Although ginagamit na pala yan sa Berks. Sa Berks. Sa anong tawag dito sa Click? Parang narinig ko na yan na na meron silang term na parang binabangka ba or basta shape. Basta meron ako narinig parang na something shape. Similar na gano'n. Tapos, pero ngayon na lang yan, di ba? Na parang nagkaroon ng shape o kaya yung mga fan club. Pero syempre, dati, uso na yan noon. At mas mas personal pa yung dati kasi totoo. Pinupuntahan mo sa set. Pero hindi ko yung na-experience. Ako, meron pa, isa pala, naalala ko, gimmick ata yun. So, Julina, yung bahay na pinag-shootan niya, katabi ng bahay ng tita ng dad ko. So, Sunday yun. Nagpa-autograph ako, girl. Tapos, alam mo kung saan ko siya pinasulat. Kakabili ko lang ng pad paper noon. Sa 1/4 sheet of paper ko pina-autograph. Tapos, nabasa. Ay! So, bakit nabasa? Ewan ko, ang tanga nang nagdala sa akin pabalik. Okay. Yun na may kagagawan. Oo. So, naasar ako. Like, hindi ko pa siya na-absorb. Nabasa yung buong 1/4 sheet ng pad paper. Pero sobra talaga. Alam mo yung umabot ka talaga na magpapa-autograph. Kasi uso talaga eh. Oo. Sayang. Wala akong artista moment nung bata kasi ako eh. So, maliban na lang siguro sa pero hindi na to masyadong youth-oriented. Pero somewhat ganun, kasi si Rica Peralejo yun eh, sa Kakaba-Kaba. Nagpunting sila sa may bahay namin. Tapos, basta si Rica yata, tsaka si Shara yung nandun. Parang ganun. So, mga TJ. Hindi. Nakiusi lang kami. Patapos na sila. Ang mga tao talaga dati, ang daling mag-judge. Kasi si Rica, na-judge siya ng mga ng mga ate ko, parang ganun. Or yung mga iba ding nakiusi. Kasi,
after niyang parang syempre sumilip kami on the dreams of saying hi and hello. Si Rika, agad-agad tumakbo siya sa van. Okay. Siguro pero pag naisip mo ngayon, ang feeling mo dati, dahil nga judgmental suplada, ayaw magpaano sa tao. Pero pwede pa lang pwedeng pagod na siya. Kasi umaga nun 9 a.m. yata, 10 a.m. Basta umaga na nun. So for sure, hindi lang yun nung panahon na yun sila nag-tape doon, di ba? Galing pa sila doon nung isang araw. Correct. Bata pa siya noon. Siyempre, ano bang malay din niya? Bata rin siya noon. Diba? Yes. Kung may kinalaman yun sa youth-oriented, hindi ko rin alam. Pero medyo, kasi si Rika at si Shara ay galing ng PG at mga mahal natin. At may mga moment din yung sila nung bata sila, diba? For a time. Sila din naman ang mga nilolook up natin. Correct. Or ng mas matatanda ng mga ate sa atin, diba? Oo. Sa Berk, so yan naman ang isa sa mga alam mo yung show na yan, hindi yan sobrang nag-rate, pero yung Berks talaga, tumatak siya talaga na yung mga tao ginagamit yung Berks. Pero ewan ko kung alam nila naghaling yun dun sa sa show. Galing dun yun sa show. Pero kasi ang mami ko, pabagets. Yung mga tita ko na mami ko. Ang tawag niya sa mga sa mga kabarkada niya, mga Berks. Kasi nung naging friend sila, kausuhan nung show na yan. Gets. So, widely heard yung term kahit saan, diba? Hindi, saka yun talaga yung term natin dati for a group of friends dati. Berks, diba? Asan yung mga ka-Berks mo? Ganun. Oo, diba? Yung iba kasi kada. Parang diba? Barkada. Pero yung Berks yung mas social way ata, I think. Tsaka luma na yung kada. Hindi na pang tayo yan. Dekada. I mean, diba? Yun yung mga tawag ng iba. Pero tama ka, hindi nila alam na doon nang galing yung term na yun, yung Berks. Correct. Pero grabe. At saka din yan. Ang gusto ko dyan gusto ko rin, pero inis ako sa kanya kasi siya yung third wheel ni Heart at saka ni John, si Gwyneth at saka alam mo, nakalimutan ko yung pangalan ni John. Hindi ko na matandaan. Javier. Oo yata, Javi. Javi. Oo nga, Javi. Correct. Yun. So, ang gusto ko dyan si Penelope, si Karel Marquez. Kasi ang ganda-ganda ng pangalan niya na Penelope. Tapos ang ganda rin ng character niya. Tapos sobrang funny ni Ketchup dito. Oo. Diyan nag-umpisa si Ketchup. Na-appreciate ko si Ketchup dito. Nakakatawa lang siya. Parang siya yung pang-balance. Oo, correct. Tapos si Sarah Christophers din nandyan, si Pamela Sue. Oo. Pero gusto ko maalala yung role doon ni Hazel Ann Mendoza. Iba nandun siya. Oo. Tapos sila ni Mark Acqueza ang partner. Oo, nandyan sila. Nandyan si Hazel Si Mark, si Oreo. Naalala ko kasi yung mga pangalan, si cute ng mga Oreo! Si Mark bang Oreo? Akala ko si si Khalil Kaimo. Search ka natin. Nacho siya. Ay, oo, Nacho. Oo, Nacho. Correct. Ito diba? na. In fairness, may good 2 years din pala ang Berks. 2002 to 2004. Pero, yun nga, kasi nga, hindi na siya Saturday nalipat ng Sunday. So, parang naiba na. Brooke, si Hazel Ann. Brooke ang niya. Pero hindi ko na matandaan kung anong niya. Ang ganda kasi rin ang mukha nun Naalala ko ng bata ko. Parang ang ganda niya na Correct. Tas girl, kasi pag Sunday, ang uso, hindi ko alam kung youth oriented. Once upon a time kasi. Oo, pag gabi, once upon a time, no? Yun din yung trending topic sa classroom na following day. Kasi kapag kahapon, time with the family usually, di ba? Either nagsisimba or nasa labas. Lagi kami nasa labas or nagsisimba. Kaya hindi rin siguro sobrang tutok like before sa dalawang Gmake and Flip. Correct. Pero yung naman, nakapag-anak karinina naman tayo, tabing ilog. At saka, oo naman. Yung hindi mo lang yata nasubaybayan yung kahit kailan. Oo, pero alam mo, na-realize ko, nung tinanong mo nga ako, mas Ana Karenina pala ako dahil tabing Same, ako din. Mas Ana Karenina. Kasi paborito kami. ko yung bahay nilang puro bato na puro terrace. Yung bahay nila may terrace. Sa nakapakinig nung unang episode natin, nabanggit yan, yung may hagdan, di ba? Tapos parang same nung bahay sa Villa Quintana.
Kasi ang galing eh. Di ba yan yung mga bagay na tumatatak talaga sa'yo pag bata ka na noon? Naku, ulitin ko ba dito kung ano yung tumatak sa akin sa Ana Karenina? Baka sabihin ng mga tao, ang morbid ko. But, o di ulitin natin para sa mga hindi nakapakinig noong una. Ulitin mo. Si Maritoni Fernandez ang tumatak sa akin. Di ba siya yung kontrabida dyan? Sobrang galing niya kaya. Gigil na gigil ng mga tao sa kanya. Tapos, may stunt siya dyan na magpapakamatay siya. Tumalon siya sa building. Tapos pinakita talaga na kalat-kalat yung utak niya. Sumabog yung utak. Tapos, oh my God, talaga? nakaalok. Nasa YouTube ba yan? Gusto ko makita. Hindi ko alam. Sana nga mapanood eh. Maulit. Pero basta grabe yan. Ang weird niyan. Ano pa yan? Nung di ba nag-landing na siya, tapos nakita na nga yung mga brains. Tapos slow mo pa yan na pinakita yung mukha niya. Basta gano'n. Oh my God. As in, ang weird. Only parang weeks or months later or 1 week later nga lang eh. Aba, bumalik si Maritoni with the shorter hair. Tapos si Katia Santos. Alala ko na. Medyo naalala ko yung bumalik siya. Yung may reveal. Si Katia Santos, ang ano niya dyan, di ba anak? Tapos parang walang memory si Maritoni. Hindi ko alam kung different person ba siya or siya mismo din si Ruth. Pero basta ang naalala ko ang eksena dyan, nakita niya yung picture niya. Nakita ni Maritoni yung picture niya kasama si Katia. Tapos sabi niya, oh my God, nung kinikwento mo na, alala ko. Oh, di ba? Ako to Tapos sabi ni Katia, hindi ikaw yan, mami ko yan. Oh. Okay. So, hindi ko na rin tuloy matandaan kung si Maritoni nga ba yun o baka mamaya ploy lang nila or something, nakamuka or pinaritoke. Pero grabe, naalala ko yan, yung moment na yun. Yung nireveal na buhay pa pala siya. Tumalon. Nakaano pa nga ata siya, yung nakabelo or whatever. Or ewan ko, baka imagine ko na lang, char. Pero basta short hair na siya nun. Biglang short hair na siya. Ang crush ko dito, i-share ko lang, kahit na-discuss mo na, Lilo Guevara. Okay. Ay, hindi namin masyadong na-touch niya Ana Karenina. Very konti lang. Kasi mas youth-oriented yan na drama-drama. Ito kasi mabigat to eh, kaya hindi na masyado Pero naalala ko, poging-pogi ako sa kanya dito. Kaya tuwag-tuwa ako nagkatuluyan sila sa totoong buhay ni Kim. Kaso hindi rin kaso nagkaroon din ng ending. Pero at least, di ba, for short span, maging sila. Correct. Ako naman, ang crush ko na niyan, oh my God, may crush na pala ako niyan. So, bakla na pala ako ng mga panahon na yan. Sino? Si Polo Ravales? Hindi, si Ding Dong talaga. Ding Dong and Antoinette kasi talaga. In fairness naman kay Ding Dong. Ding Dong talaga. Although, gwapo din si Polo ha. Gustong-gusto. Ay, diba? Gwapo pa rin naman si Polo ngayon. Pero kasi, di ba lagi na siyang kalbo. Hindi ko masyadong type pag kalbo. Pero, nung panahon na yun. Grabe, no? Antoinette Tos nga. She's the it thing. Oo. Alam mo, iba si Antoinette, no? I mean, kahit iba din talaga. Kahit nagkaroon ng Heart, nagkaroon ng Roxanne. Si Heart kasi ngayon na lang natin yung naging life goal, di ba? Pero as a bagets, talaga Antoinette, no? Yung parang siya talaga yung Totoo. Ngayon na pinag-uusapan natin, naisip ko na, Antoinette Tos. Iba kasi ganda, tsaka yung kasosyalan niya. Tsaka ang classic ng beauty. Oo. Kaya sinuportahan natin si Sedi eh. Bakit si Sedi? Kasi kapatid niya yun eh. So, sinuportahan natin si Tom. Pero actually, kahit bata pa si Antoinette, ang ganda-ganda na niya. Di ba yung patayin sa sindak si Oo, Barbara? patayin sa sindak si Barbara. Ang scary nung niya. Bagay na bagay yung beauty niya dun sa character nung bata. Totoo. In fairness. Oo nga, no. Si Antoinette, iba talaga iba talaga si Antoinette Tos dati. As in... Iba talaga. Parang, sino ba siya today? Parang wala din eh. Mahirap kasi din i-compare sa mga current, sa kanya-kanya naman din sila. Oo. Pero iba yung Antoinette. Kasi doon sa kanilang tatlo, di ba? Yung sa Ana Karenina. Si Antoinette yung parang it girl mo. Si Sunshine, siya yung talaga, actress, drama. Oo. Yung umiiyak lagi. Oo, o kaya kontrabida, maldita, ganun, di ba? Si Kim, siya? Paano ba si Kim? Cute lang, oo. Sweet na cute yung role niya dyan eh, di ba? Oo. Alam mo, actually, dito ko na-appreciate natin si Pinky Amador. Ay, pareho tayo! Yung palang isasabihin ko, oh my God, si Pinky Amador.
Na ano, di Hindi ko na ba? maalala masyado yung ginagawa niya, pero dati parang tuwan-tuwa ako sa Siya kanya. kasi Pero yung doon sa mommy ni Ana tatay, Karenina. saka yung lalaki, yung don-don nila doon, Si yung lagi ring tatay. Chingoy Alonso. Bless his Oo. soul. Yeah, yun. Magaling din yun eh, no? Oo. In fairness. Pero, hello, Pinky Amador. Tita Pinky. Iba, What's up? iba si Pinky Amador. Pareho tayo. Diyan ko rin siya na I mean, ang tagal na pala Siyempre, niyang artista before that. Hindi ko naman alam. So, diba? Tapos ngayon, ganun pa rin itsura niya. correct. Parang Ami Austria. Hindi nag-iiba. Pati Oo. buhok yun lang. Pero my gosh, oo nga, no? Pag naisip mo siya talaga si Maggie. Tumatak din yung Diba? Maggie eh. Kahit Actually, naman sa Ana napangalan. Karenina, tumatak din Yung yung mga Maggie, pangalan. si Yung Ruth, mga, si Carla. Di ba? totoo ka dyan. Yung Yung mga mga boys, pangalan yung nila. mga hindi masyado. Parang, Oo. kilala natin sila as their names talaga in Names real talaga. life. Sabi ko, Yun. sabihin ko sana, bigyan din natin ng highlight yung Tabing Ilog. Kahit sobrang hindi ganun ka, ano yung knowledge natin doon. Pero I'm sure at some point, ginusto mo magkaroon ng swing na may ilog. Oo, gusto ko rin ng ganyan bar. Kasi nga, di ba parang syempre naaano yan sa Dawson's Creek. Oo. Golden yun, di ba, na meron kayong meeting Totoo. place na mga katropa mo. Actually, tree house, di ba? Mga Oo. ganyan. Ito, sa kanila, ilog na may swing. O, di ba? Tapos, alam mo, yung vinisit yan ni Jody, di ba, doon sa, sa vlog niya, wala, parang nakakaano lang. Yun, talagang Totoo. trip down memory lane. As in, sobra nang parang vinisit niya yung, yung place. Nakakatuwa na pag nakita mo, ganito na siya ngayon. Iba na. Sino crush mo dito? Sa tabing ilog, alam mo kasi nga, hindi naman ako masyadong na-attach nga. So, wala akong masyadong crush. Pero I remember, din ako, shaper ako ng John Lloyd and Kay. Kaya nung una na, di ba naging Bea na ang partner ni John Lloyd, pero meron pa rin tabing ilog nung time na yun. Parang although gusto ko rin naman yung JLC and Bea. Pero parang alam mo yun, na-sad ka for Kay. Kasi for the longest time, yun yung alam Sila. mo. Ako nga ang weird. Hindi ko naman siya sobrang pinanood. Pero alam kong Eds at Rovic ang pangalan nila. Tapos hindi ko nakilala yung iba. For some weird reason. Sila yung tumatak. Alam ko, crush ko dati si Patrick Garcia. Pero hindi nga tumatak yung pangalan niya. Mas may impact talaga yung Eds at Iba yung Eds and Rovic, no? Iba talaga. Same tayo. Maganda rin naman no? May impact din talaga. And ang ganda talaga din ni Kay Abad. Oo. For sure sa iba. Di ba lagi naman yan ang hinahanap ng mga Kaya nga yan ang unang in-upload sa I Want TFC. Siyempre ako hindi ko masyadong magets kasi nga hindi na yung ganun pala, ganun siya ka-iconic kasi nga hindi lang basta sa tayo, Ana Karenina. Although mas bata. Nagsiswitch for sure. Ako naglilipat-lipat kami, may mga eksena ako na ang naaalala ko na dyan sa tabing ilog talaga yung love triangle ni John Lloyd, Kay, tsaka ni Rafael Rosel. So, ayun pala, masasagot pala yung tanong ko. Si Rafael Rosel pala ang crush ko dyan. Actually, sinasabi ko yun, oh my God, nakakaya pag na-meet ko na si Rafael Rosel. Baka hindi ko siya, kasi maharap. pogi siya noon. Tapos amboy, di ba? Oo, pero alam mo siya ang ko, sa kanya ang awakening ko, kay Rafael Rosel. Talaga? Kung ano man yung awakening na yun. Sa'yo na yun. Akin na yun, pero gets niyo na yun. Siguro ako ang awakening ko si Kay. Char. Joke lang, hindi pa ganun ka-early. Ito ganun ka-early na laman. Ako ganun naka-early at si Rafael Rosel yun. Maraming salamat naman pala sa'yo, Rafael. Oo. Kasi may commercial siya dati, di ba? Talagang commercial model siya dati. Yes, oo. So, lagi may pa-abs at tuwalya. Ano nga ba yung commercial na nun? Anyway, off topic, pero naalala ko lang. Pero ba kasi Ding Dong? Kasi nga crush ko si Bricks. Pero hindi hindi naman ganun ka. Iba yung Rafael Rosel talaga. Na parang... Kasi nga, may slang. Umi-England, gano'n. At saka hati na kasi siya nun . Oo. Yung iba siya hindi siya pogi, hot siya. Nandun siya sa category na yun. Oo, correct. Si Ding Dong nitong Marimar na lang naman siya naging Totoo naman. At hanggang ngayon pa rin naman. Talagang isa pa rin siya sa mga hottest. I must say. Bilang Iñaki at Bricks, nandun pa siya sa pogi category. Kasi cutie, bagets pa. Cutie Iñaki. Pa. Correct. Diba? My gosh. Ito yung pangalan. Sa Click, ang crush mo si Richard talaga. Oo, Enzo talaga.
Kasi ang puti na pogi, parang angat na angat siya dun eh. Tapos ang cute ng character niya dun, di ba? Oo. Aminin na natin dun sa batch nila, siya naman talaga na ang gwapo. Oo. Na syempre si Riley nga kasi, kuya siya ng classmate ko. Kaya nung day din namin, parang batch night namin nung grade 7, in-invite din siya. So dahil sikat yung click nun, big deal na nandun siya. And I must say, pati pala si Nico Samson, kasi batchmate ko din yung kapatid niya. Oh my God! So meron akong both entries. Oo. Ay, so nandun sila sa ano na yun? Oo. So, oh my God! Oo. Napagbigyan yung mga crushes ng mga batchmates. Correct. Meron Team Jimmick at meron Team Click. Diba? So, ang saya. Pero alam mo, buti ka pa. Hindi ko alam because high school ka na or grade 7 ka na niyan. So, kumbaga may mas isip na kayo, no? Kasi ako, hindi naman tayo naglilihim ng age, diba? Parang grade 1, grade 2 lang ako niyan. So, wala akong ganyang click na i-discuss mo yung kung sino yung Team Jimmick, kung ano yung nangyari, ganun. Wala, mga estudyante sila, mga hindi sila mahilig. Ako lang. Ewan ko, baka hindi ko lang na-discover na baka sila. Hindi din. Or hindi sila kasing passionate mo about it. Or baka dahil sobrang young pa, ang pinapanood nila talaga mga Barney. Barney, grade 1. Ganun. Malay mo, hindi mo rin naman masabi. Sa bagay. Actually, ako lang ang nanonood na. Sa bagay, kapag tinatanong naman yan na ang ibang kabatch ko, cartoons ang isasagot, ako click. Diba? Yun din, baka nandun sila sa cartoon category. Diba? So, ano din? Ako kasi, feeling ko din talaga, yung interest ko rin talaga about these things, tsaka yung pagiging fan. I think, growing up, yun talaga yung ko. Bit-bit ko hanggang ngayon. Kasi pag gusto mo talaga gumagawa ako ng way. Meet and greet, ganyan. To a point ay nanay ko nahiya na sa akin. So, luckily, nakapag-work ako sa nakagkaroon ako ng opportunity mag-work na ganun yung exposure. So, parang to me, talaga siya, childhood dream. The closest I can get to being an artista also, char. Hindi, pero diba, pag may ganun kang opportunity, parang, yung, kaya mong, balikan yung childhood mo. Like, for us, diba, ikaw, yung mga favorite mong kaya mo silang gawan ng story again, basing on how you remember them. So, ang ganda rin talagang balikan. Kasi, icons yung mga yan diba? Parang to others, walang value. Pero siguro yung sobrang nakaka-appreciate ng pop culture. Makaka-relate sila na parang, ito talaga yung nag-define ng kabataan namin. Hindi K-drama. Correct. Alam mo yun, iba. Ang sad nga naging personal. Ang sad lang kasi now, diba, syempre, nababawasan yung interest for our own kind of shows. Because ang dami na talagang competition. And given the situation, di ba, parang ang hirap din naman talaga to keep up with the trend. Kasi limited, very limited. Pero sana, di ba, we don't let it die. Kasi ang ganda, ang dami talagang iconic shows na nagawa, na nag-define ng generation ng mga tao. And I think ito talaga yung medyo siguro kaya super patok lang talaga nitong mga shows na to. Kasi tayo na yung generation na kapag-enjoy ng online. So, mas may voice tayo to share what we remember, na uso sa atin yung throwback, diba? So, ang hilig natin mag-relive. Kasi pag yung parents natin, diba, like for my parents, they also love TV and the entertainment industry. Pero pag sinabi nila, hindi ko kilala. Kasi parang wala masyadong material about it. Whereas, itong mga to, kung search ko, youth-oriented show. Lalabas di ba? So, ang galing din talaga. Kaya parang, ito yung mas maaalala compared dun sa mga mas dati pa na hindi na, nangyari yung mga naabutan nila, mga black and white pa. Correct. Kaya alam mo, sobrang thankful ako sa YouTube channel, sa namamahala ng YouTube channel ng GMA na pag-isip-isip nilang i-upload ang TGIS at Click. Although yung TGIS kasi, kumbaga iba na yung feels kasi nga, napalitan na yung music because of copyright issues. May mga episodes na nawawala. For some reason, itong Click, bakit hindi napalitan ng music? Kanina, nung pinanonood ko lang, ang kanta pa, I Wanna Be With You ni Mandy Moore. O, di ba? Oh my God, nga uso. Yun yung mga kauso, Mirror, Mirror, M2M. M2M, di ba? So,
True. As in, ang saya, no? Habang alam mo yung hindi ko lang ine-enjoy yung feeling na feeling ko nandun ako sa kabataan na yon na nanonood ng Click ulit. Pati yung mga kanta. As in, my gosh. Oo. Iba yung feels kasi talaga. So, thank you talaga. Kasi alam mo, ang Click, ang least talaga of all those shows na Click yung pinaka yung walang nag-a-upload ng clips. Yung pag sinearch mo sa YouTube, wala kang Wala mapapanood masyado. before. Kasi ang TG meron lagi na kasi ang Oo. mga fans yan. Grabe naman talaga parang sa TGIS talaga na nag-umpisa yung Mm-mm. gano'n na grabe na silang matindi talaga. So laging kaya nga kaya nagkaroon ako ng chance na maging favorite siya 2012. Late bloomer naman ako Oh. niyan, hindi ko naman ikakaila. Kasi nga nakakatakot naman kung 1995 pa lang at 1 month Oo old. nga eh. Favorite ko Diba? na Pero siya, di ba? Parang, ang na. So, galing din talaga kung salamat paano dun mo sa siya in-appreciate. yun nga, at nagpapasalamat ako dun sa nag-upload sa Multiply ng mga episodes. So, kahit paano, na ko siya, na parang, nagkaroon ako, kasi nga, parang dati pa lang kasi mahilig na ako dun sa sa mga TV na luma. Yung mas Oo. concern ko yun kaysa sa bago. Parang ganun. Tapos siguro, kapag yung mga time na yun, naging classic na rin, baka, tsaka ako siya hahanapin. Sa Although papanoorin. pinanonood, di ba? Oo. Pero iba talaga. As in, grabe. Kaya ang saya nung TGIS. And feeling, mo, tama ka doon sa sinabi mo kanina na salamat din nagkaroon tayo ng opportunity na nakapag-work tayo nga sa bagay na ma-attain natin to. Kasi alam mo naman yun, di ba, nag-host ako na ang guest natin sa show natin ay si Angelo at Bobby. Parang feeling ko yun talaga yung ultimate katuparan. Kasi nga, kahit hindi ako, hindi ako naging fan exactly at the time it was aired. Pero naman, yung 2013 na yun, my gosh, yung kung ngayon friends ang nag-save sa akin, na late din akong nanood ng aking kung ano-ano mga anxiety at stress sa mga pinagagagawa ko sa buhay. TG ang nag-save sa akin noong 2013. Gumagawa ako ng script namin sa isang prod sa college. Ang background ko, ang white noise ko, TGIS. As in yung naka-upload na episode sa Multiply. So, Napakinggan mo lang, background, oo. ganyan. O kaya pag minsan, pag parang feeling ko maganda yung mga eksena, dead man na sa script writing, nanonood na lang tayo. Diba? So parang alam mo yun, kaya iba yung naging niya. Kaya, alam mo ngayon ko lang yun masashare. Kasi ngayon ko lang din siya na-realize. Siguro kaya ganun yung naging impact kasi nga, naging siya stress reliever at saka siya, escape, escape na naman sa reality na parang ganun. And then yung Click naman, iba rin ang tatak niyan kasi ang tawag dito, yan na talaga yung natin. Yung kumbaga yung nasubaybayan natin. Oo, yan na yung nag-set na ideals. And salamat din naman kala Trisha Roman, kala Trina Zuniga. Ay, oo din. Because din yung mga yan. Noong June 10, reunion sila sa aming online talk show na aking hino-host. At salamat kay Trisha Roman dahil siya ang nag-ayos. Kumbaga, or siya yung naging bridge. Siya yung message ko, pwede ba kayo mag-reunion? Tapos supposedly silang tatlo lang yun, si Maybelline, si Trina, siya. Nakakaano din. Sobrang isa yan sa mga nagpa-excite. Tapos ang TGIS din, di ba, nag-reunion last year. Nag-reunion. So parang, din, kumbaga, salamat sa work din na talagang at least kahit paano, if that's how close we can get doon sa mga yung mga childhood natin. Yeah, diba? Totoo. And naalala ko lang, going back to your interview with with Angelo and Bobby, di ba, nagulat sila kasi sobrang young mo pa and they were so surprised kung bakit ganun ka knowledgeable about their show. Na mas ikaw pa nga yung nakapag-recall and remind sa kanila nung mga moments na parang sila, ha? Napanood mo pa yun, di ba? Naalala mo, sobrang freak out si Comars. Na parang, ilang taon ka na ba? Anong nandun ka? Parang ikaw naman yung naggumawa nung Kasi sobrang feeling ko talaga, mo siya, in-appreciate mo siya by heart. Oo. Kaya iba rin naman talaga. Umabot sa ganong level na talaga. I mean, lahat naman tayo, I'm sure, dumadaan sa ganyan na pag gusto mo talaga, sinesearch mo, ganyan. Tapos hanggang sa... Oo, basa-basa ka. Oo, lahat. naging na sa'yo, innate na ikaw ay fan. Kumbaga, hindi naman kailangan na... Ewan ko itong TGIS, isa to sa mga proof. Kasi ang dami ding mga bagets na fans yan ngayon. Parang hindi siya proof na kailangan mong... Yung alam mo yun, kasi di ba may comparison lagi na gano'n na parang, uy, ka lang.
Di ba ang tinatawag na bandwagon, ganon. Na nakikijoin lang. Pero kapag in-appreciate mo on another level, parang nagiging na sa'yo, nai-instill na sa'yo na as if you were also there when it happened the first time. Kaya, yun, wala. Ano ba yan? Naging first, nga, ito na naman tayo. Lagi na lang every time na lang may recording ng nagiging Well, iba I yung think nagiging... that's important also to be personal with what you talk about. Kasi that's where you capture also your audience, diba? Correct. I think, pag may nakarinig nito na sobrang fan, message nyo si Jim P, makipag-usap ka tungkol sa kanya about it kasi sobrang hanggang ngayon, passionate pa rin siya about it. Diba? Correct. At salamat sa inyo na kayo ang mga nakaka-wine night ko, no? Ikaw rin. Talagang swak doon sa sa topic natin. Pero yun? Kasama naman yun sa talk points na Pero nakakatuwa lang na yung mga natin, yung mga nare-realize natin, 'di ba? Yung hindi siya planado. Oo. Planado lang na may mga natural. Correct. Planado lang na may talaga kung ano yung naging influence, ganyan. Pero yung mga nare-realize natin, kumbaga ngayon lang natin naisip. Which is ang ganda also. Correct. Kaya, in fairness naman dito, di ba, lumalim na tayo. Sa mga youth-oriented shows na to, nakakatuwa. Na ganun yung effect sa atin. And yun, good thing also na ginawa yan ni GMA that they're uploading Click. Siguro, I think, if some people find Friends too intimidating, baka they want to level to Click. Baka yun yung maging ganun yung influence sa kanila, di ba? We don't know. Pero at least they have an alternative also na hindi less intimidating kasi nasa YouTube lang siya, readily available for anyone. You can just browse through GMA page, di ba? So, okay din siya. Pero I swear, kung yung mga tao medyo iffy about watching local, nako, you're missing out kasi sobrang daming magaganda talaga. And these are just a few na sobrang iconic, diba? Kasi nga, ang dami ng bago. Growing Up, diba? Yung di natin nataka, Growing Up. Crush na crush natin dyan, Daniel Padilla. Ikaw, Daniel, ka. Ako naman, Diego. O, diba? Diba? Sobrang ang layo na ng age gap ko kay Daniel Padilla, pero talaga naman, na hanggang mula noon hanggang ngayon, siya pa rin. In fairness naman, oo. O yan, dyan ako sa Growing Up, nagkaroon ng fan club experience. Ayan, kasi medyo ka na. Oo, may edad na ako niyan. Kumbaga kaya ko lang hindi magpaalam at bigla na lang sumali. At saka thanks so, yung mga ginawa to social media. Well, simple lang naman. Basta sumali ako sa sa fan club ni Diego. Hello sa mga friends ko na sa fan club ni Diego Larzaga. Dating Digsters na ngayon ay Biegsters na. Pinalitan nila. Pero ako, hindi na kami ganun ka-active. Pero parang nagpo-post pa rin naman yata sa social media. Tapos I remember ilang get-togethers din yan, especially noong 2013. Na talaga, parang every 2 weeks ba, nami-meet namin si Diego. Parang ganun. Tapos na Christmas party pa kami. Diba? Pero 2011 ako member niya na. Kumbaga 2 years din naman bago siya nagbunga. Hindi rin naman ganun kadali. Oo. Kasi din. Yun. Pero yan lang. Parang yan lang yung kaisa-isa. Kasi si AJ Perez sa About Your Love. Oo. Iba din naman yun. Yeah. Yun, na yan. Diyan ako relate kasi yan na yung legit. Na high school sila. High school din ako. So, match yan? Match. Oo, match na. So, ko, Lauren Young ako dyan. Yan ang peg ko. Si oo naman. Si Lauren Young talaga din. At favorite ko sila ni AJ. Oo. Di ba yung K2BU ba? Uy, yes! Oo nga, K2BU. Nakalimutan natin. Bea Alonzo, Pia Works ba? Wala kay Bea at Pia ang favorite ko. Ang favorite ko si Angeline Aguilar. Iba rin naman ang charm kasi niya. Ako di ko to gusto. Gusto ko lang na si Angeline lang din. Pero parang di ko siya yung sobrang pinanood. Parang okay, nandyan lang siya. Pinapalabas sa TV. Ganun. Iba na kasi ang niyan timpla. Kaya nga nagka-Berks agad, di ba? Tapos saglit lang yung K2BU kasi parang girl click. Click as in CLIQUE. IQU, yeah. Pero yung Let's Go. Let's Go. Fun din naman yan. Pero iba siya kasi comedy. Parang talaga, pa-sitcom talaga ang level ng Let's Go, di ba? Tsaka Alex Gonzaga yun. Si Alex Gonzaga. Bangs. At si Bangs.
Garcia, di ba? Doon siya talaga, kasi ang ano niya din, emo siya doon eh. May bangs talaga siya doon talaga. Tapos si Eda Nolan, si Oo, Juniper. si Ed, oo. Yun yung mga, si Chari Pineda, maganda rin. So yun yung sila yun eh, bagong ano na yun eh, new breed of ano na. Oo. Yan ang magka-back to back dati, Let's Go, tsaka About Your Love. So kaya kahit hindi ko sobrang type yung Let's Go kasi nga siya, di ba parang lang, anong tawag dito, funny lang. Yung kumbaga hindi siya timpla ng click or ng Jimmy. Pero tsaka hindi naman siya yung susubaybayan mo talaga. Parang panoorin mo this time, next time hindi na okay na. Pero nakakaaliw pala siya kasi nakakatawa sila. Diba? Nakakatawa sila. Tapos yun About Your Love na yun na yung mas Pero yun, si AJ Perez talaga. Alam mo, Rizby, si AJ Perez, bless his soul. And thank you kasi nung time na yun ay dinadalaw mo ako sa panaginip ko. Nakakatawa, di ba? Kala mo magkakilala ko. Talaga? Pero kasi, baka na-feel niya na siya ang frustration ko talaga on becoming a fan. Kasi siya talaga yung parang first na talaga. Yung talagang crush ko. Ganon. Siya talaga. Kayo nakapag meet or na-interview. Ako kasi I met him sa Candy Fair. Intern ako for events. Tapos umattend ako. Candy Cutie kasi siya noon. So nagkaroon ako ng picture with him. So diba, hilig talaga natin magpa-picture sa mga. Hilig po talaga natin yan. So, ako naman mga candy magazines. Speaking of Candy Cutie siya, yung mga candy magazines na nasa cover sila ni Lauren. Yun yung mga binibili ko dyan na pupunta ang allowance at slightly kinukupit ko. sa candy talaga. As in, yung cover talaga si AJ, my God. Maganda rin topic yan, ha? Yung mga pinagbibusan natin ng perang magazine sa mga nakaraan. Oh my God! Ay, ine-next natin yan. Sige. Nung meron pang print, nung print is king. I'm sure, lahat kayo nakapagtapon na ng mga bulto-bultong magazine na feeling ng nanay nyo dahilan na lang ng pagiging malamok ng bahay. Pero gusto lang talaga magtapon. True. My gosh. Grabe, diba? No? Iba din ng impact talaga sa atin as youth. Yun na nga, hindi kasi magkakarugtong yan di ba? Dahil nag-umpisa ang pagiging fan natin sa youth-oriented shows on TV. At dahil na-hook ka, nagkaroon ka ng mga crush, bibili ka ng magazine, ng notebook, ng merch. Bago lahat yung mga merch nyo ng mga K-pop fans nyo at mga correct. Kami magazine talaga. Magazine ng mga yun talaga. Tsaka mga song hits for kung music naman yung interest nung mo. Correct, song hits. Meron, oh my God. Kanyan. Diba? Kasi nandun din yung magaganda rin kasi yung mga kanta ng mga shows na pinapanood natin. Ay, oo. Diba? So, may ibang value din ang music. Yung sa Click, grabe. Pag napapakinggan ko, nakaka-LSS siya, promise. As in, yung favorite kong album, yung Best of Referendum. Aba, yung pala yung pala yung scoring nun, yung mga kanta doon. So sabi ko, oh my God, ito talaga, this is it. Kaya yun talaga ang naging favorite talaga, I guess. Grabe. Astig lang talaga. My God. So nami-miss mo ang mga days na yun? Oo, parang feeling ko nga after nito, gusto kong balikan. Gusto ko maghanap ng clips, ng gimmick, ng click. Parang wala lang. Gusto ko lang. Kasi feeling ko, pag pinanood mo yan, it will take you back to that moment kung anong meron ka sa life mo din. Kasi maalala ko, bata lang naman ako. Palaro-laro lang. Correct. Diba? Ang galing lang. Sobra. Ako, I find it amazing. Parang looking back. Parang, I'm sure kasi hindi rin naman lahat ng tao was, invested to it. Iba-iba din na interest. Pero it's nice to find someone also na, eto, we're having this conversation kasi we both had that passion for it, diba? Oo. So, nakakatuwa din. Kasi it's not a topic you can talk to anyone. May ibang tao na, ano yun? So, parang ikaw, okay? Oo. Hahanapan mo talaga, Tsaka na, diba? Na same yung na pareho tayo ng mga naaalala din. At may mga naaalala din talaga. Kasi may mga iba naman na nanood sila. Pero wala nang masyadong memory. Siguro kasi hindi sila ganun ka-invested. Diba? And it's ako na-realize ko, invested pala ako kasi may naaalala. Saka yung mga character, tumatatak. Ay, diba?
kanina lang, diba? The likes of Pinky Amador. Parang sa ibang tao, sino ba siya? Oo. Pero tayo, kilala natin siya as Manny. Si Maritoni, di ba? Oo, di ba? So parang iba-iba din talaga ang mga bagay-bagay. Diyos ko. So yan ang mga natin. So ikaw ang mga icons mo. Sino ang mga youth-oriented icons? Youth-oriented show icons? Siyempre, wag na natin ilayo pa. Kay Antoinette tayo. Dahil iba rin talaga ang impact niyan sa atin. And also, feel ko talaga, si Heart din. Ang arte niya, pero maarte din naman tayo. So, go for it. You go, correct, girl. Siya yung benchmark na. Di maarte ako. Bakit? So what? Diba ganun kasi yung character niya. Hindi kaya dahil tayo maarte, dahil kay Antoinette at kay Heart, no? Feeling ko din, may influence. Oo, may influence, di ba? Na parang... Sure, I'm sure. Nako. Somehow, meron yan. Siyempre, ang queen of kaartehan sa youth-oriented show, si PG, si Angelo De Leon. Ay, oo naman, siya talaga din. Isa siya sa mga talaga. Kung nagkaroon lang talaga ako ng sobrang chance to watch it nung bata ako, di ba? Para for sure, sa kanya ka makaka-identify. Oo. Kasi iba rin ang arte niya doon sa mga naalala kong mga papanood ko Kikay siya na maarte na it's the best. Lahat ata ng maarte. Okay. Icon. Yes. So, Angelo, Antoinette, idagdag natin si Roxanne kasi siya yung maarte sa Click. And si China. Oo. Oo. Tapos, si Heart na. Ang sumunod. Sa Tabing Ilog kasi, walang masyadong, si Jody, maarte yung character niya nung pinanonood ko na yung mga episode sa I Want TFC. No? Maarte pala ang character niya. Pero kasi parang actress sila lahat doon. Oo. Alam mo sa Tabing Ilog, no? Yun ang yun naman ang may pagyayabang talaga ng show na yun. Na parang lahat sila doon artista mahuhusay. Lahat ng nandun. Oo. Hindi lang artista, actor talaga. Yun talaga, yung mga aktor at actress. I mean, walang tapon. Lahat sila. As in. Diba? Yung mga Saturday shows kasi, di ba? Yung mga, kumbaga, anong tawag dito? Pang stepping stone. Kumbaga, sila, doon mo i-hone ang mga talent nila para pwede na silang ilagay sa drama. So, Tabing Ilog, sa Tabing Ilog, parang hone na silang lahat. Kasi mga galing silang gimmick Diba lahat sila galing ng gimmick? Imagine, Abad, Paolo Contis, John Lloyd, Baron, Jody, diba? Desiree. Sino pa? Si Paula lang kasi ang hindi na nag-showbiz after But even then, ang galing ni Paula. Oh, magaling din naman siya doon. Hello, di ba nandun si Carol Banawa? Nandun si Carol Banawa for a time. Yes. Diyos ko. Pero alam mo, I must say, hindi ko alam kung dahil. Hindi, pero napanood ko nga sinaga ko yung Tabing Ilog Yung yung nung inulit sa I Want. Pinanood ko yan lahat. Tapos TG din, nung inila-upload. Siguro ito na lang, yan na lang i-compare ko, yung mga nire-upload. Pero alam mo, hindi ko alam kung dahil ba, yun ang pinanonood ko ngayon. Pero among those shows, parang feeling ko ang pinakamagandang pagkakasulat, alam mo sa Click. Kasi yung episode na namatay yung character ni Angelica de la Cruz, si Oli, sobrang ganda ng episode. Feeling ko, kasi may childhood memory din ako yan. Ang pangalan niya doon ay Oli. Tapos pag ginabanggit yung Oli, takot ako kasi nga namatay siya. So feeling ko magmumulto, ganyan. Pero ngayon na pinanood ko, hindi na ganun yung effect, syempre. Pero nakaka-touch yung episode. As in, panoorin mo. Iba yung feeling. Na parang yun din yata kasi yung first na na youth-oriented show episode na nag-build kung paano pag namatayan ka ng kabarkada, kung ano yung effect niya doon sa buong barkada. Iba yung friends. Iba yung feeling. Tas ang title pa Nung Araw na Makulimlim. Yun yung title ng episode. Oh my God, so dramatic talaga. Parang yung character din ni Oli, parang ayaw niya na makulimlim, ayaw niya nang maulan. Tapos makulimlim nung day na yun, na namatay siya. Tapos ang pinaka niyan, spoiler na to, yung dulo, nag-send sila ng letters kay Oli sa langit. Yung parang nagpalipad ng balloon. Tapos umulan. So basta ang ganda-ganda. So ang ganda nga. Ganda-ganda. Ano cause of death niya? Na-aksidente siya. Tapos ang sad no accident kasi nag-away siya ni Wawi de Guzman na jowa niya.
Tapos sumakay siya ng taxi. Hahanapin ko nga yan. Tapos may isang scene doon na si Wawi. Parang siya, naisip niya, what if, anong tawag dito, what if sinuyo niya pa si Oli na pinigilan niya yung taxi. So, hindi mangyayari. As in, pinakita yung mangyayari. Na kung pinigilan niya, tapos bumaba si Oli doon sa taxi, tapos nagyakapan sila. So, sana parang buhay pa, ganun. Pero naman yun, ang galing na nagawa nila ng kwento kasi si Angelica yata ay busy na nun bilang drama princess ng GMA. Kaya siya tinegi na talaga. Kaya siya umalis. Oo. Pero nakakatakot yung part na may pa black and white doon sa mga clips niya. Tapos sa credits, yung picture niya black and white, parang totoong tuloy. Si Angelica yung namatay, nakakatakot. Siguro doon ako natakot dahil black and white. Tapos naisip mo, bumultuhin ka. Oo. Ay, yun lang yung medyo nag-overboard doon na talagang may pa-montage pa na black and white na mga memories. So talagang close to reality yung ginawa nila. Oo, nagmukhang tribute tuloy, parang nakakatakot. Kaya yun lang yung medyo parang na-exage na. Pero ang ganda nung episode, panoorin mo. Kasi nakaka-touch siya. Hanapin ko nga. Or isend mo sa akin. Send ko na lang sa'yo, di ba? Ayan. So, ayun na ang magiging sagot ko siguro kung ano yung pinaka-favorite ko. Sorry, alam mo, feeling ko dahil masyado kong kasi yung TGIS, yan yung kakaulit-ulit, tas talagang sikat na sikat siya, siya yung original. Kaya siguro, naging ko siya talaga. Pero ang pinaka-favorite ko nga, I must say, ay Click. Di ko alam kung effect lang din yun ng pinanonood ko ulit siya ngayon. Pero hindi kasi di ba kahit nung pinag-uusapan natin, mas marami tayong memories nun. Wala pang batch nila China at Richard yung ina-upload as we record this, as we talk about this. So, yun talaga yung meron akong memories at talagang tinutukan namin, I must say. So, ikaw, Rizby, ano ang pinaka mo? Sa lahat. Wag na natin ilang kasi kung hindi naman natin napanood lahat, baka unfair. Oo nga, mahirap. Ako siguro more on talaga din, sa gimmick din, madami. Kasi doon, alam mo, ito nga yung as we speak, ang naalala ko talaga, nung pinakita doon, nung nagkaroon si Camille Prats, tapos natagusan siya. Tapos ang magkasama ata sila ni Stefano, tapos parang hiyang-hiya siya. And during that time, parang nagdadalaga na rin yung mga classmates ko. So parang doon ako nagka-idea kung paano siya i-handle pag ako yung nagkaroon. So parang medyo epic yun to me. Kasi dati parang nakakahiya kaya. Pag nagka-period ka, umiyak nga ako nung nagkaroon ako Pero I mean, dahil din doon sa show na yun, natuto ko na alam ko gagawin ko pagkatapos. Yung gano'n. Hindi ako mahiya. Hindi siya taboo dapat. So parang medyo medyo feminist yung pero yun yung medyo naalala. Pero more than anything, of course, yung mga story din ng family and friends din. Kasi ganun sila dun, di ba? Like yung friendship ni Camille and Angelica, yung friendship ng mga boys, and yung parents also, na parang yun yung ginol mo na relationship mo din sana with your neighbors, with your so may ganun siyang impact. So yun talagang like kong maaalala kung paano naging super ideal ng feeling na ganun pala, diba? Hindi ko sobrang ang galing. Na-touch nila yung mga pinagdadaanan din ng mga youth my age din. So yun, galing lang din talaga how we can relate to them one way or another. Kung may Pinky Amador at Maritoni Fernandez sa Ana Karenina, sa Gmic, ang tumatak sa akin dyan na parents, si Yayo Aguila talaga, tsaka si William Martinez. Oo, siya talaga. Diba? Goals kaya. Kasi ang cool. To the point na akala ko sila ang real-life parents ni Camille at ni John. Kasi magkapatid si Camille at si John in real life, di ba? Totoo. Di ba may ganong impact para ang close? Pero huwag natin kalimutan si Ces Quesada. Ay, oh my God! Kanino nga siyang parent? Carlo. Bakit? Anong mo sa kanya? Wala, nakakatawa, di ba? Yung kasi di ba medyo parang pabugoy-bugoy. Parang magulo si Carlo na pilyo din dyan di ba? Parang lagi lang siya tinatalakan ng nanay niya na siya yung epic na naka-rollers, naka-duster na, "Hoy, Jojo!" Oo nga. Tapos siya si Malu de Guzman, di ba? Oo. Kay Angelica siya yung Ay, Angelica. Yaya ata siya ni Angelica, tama ba? Oo. So, nakakatuwa din. So, parang, iba din talaga di ba? May mga, sila talaga, impact sa buhay. Char. I guess yun yung malaking dyan, impact. Kung hindi lang yung mismong nasa youth-oriented shows, yung mga bida na yun, yung kundi yung pati yung mga characters na nakapaikot sa kanila.
Oo. Kasi sa Click naman, ang figure na ganyan ay si Gloria Diaz, si Mamu. Oo. Oo, kasi Ano? siya yung cool na lola, di ba? Yun. And correct dun sa message mo na na sayang at mahina ngayon. Nakakamiss din. Well, tinatry nila ibalik yung his into her. Pero, ewan ko, feeling ko iba pa rin yung Kasi ang napansin ko sa youth-oriented shows ngayon, kunyari yung Good Vibes, yung Growing Up, parang na sila, yung meron ng focus na na topic. Yung kunyari sa Growing Up nila Catherine, yun more on provincial life, beach volleyball, ganyan. Sa Good Vibes naman, sayaw-sayaw. Tapos itong He's Into Her, well, hindi ko pa alam. So, habang nire-record namin to, magpi-premiere pa lang siya sa TV. So, hindi ko na alam. Pero nag-premiere na siya. Baka tapos na siya kapag in-upload to. Pero, tawag dito? Pero hindi ko pa rin masyadong alam. Pero, estudyante life. Pero, ewan ko, iba kasi di ba ang lawak ng range talaga ng mga problema at mga kwento na... Oo, tsaka totoong yun talaga yun, yung problema. Walang sugar-coated dun. Yun talaga yung reality. Oo. Ang masyadong idealistic lang talaga yung mga pa-love life na Sweet Valley High ang peg. Oo, ganun. Sweet Valley High na. Masyadong parang too good to be true na ganun yung crush mo, bibigyan kang chocolate ng Valentine. Yung lagi mong kasama. Diba? Parang kalaro mo, may kilig moments kayo, may awkward moments. Parang ang hirap paniwalaan. Yes, but at the end of the day, I'm so happy na itong youth-oriented shows talaga na ito ang one way or another ang nakapag sa atin. They made us. Oo. Ano yun? They made us. And also the career path that we chose also. Parang, kung hindi natin karga-karga yung mga knowledge na yan, I think we won't make it to that job. Kasi, syempre yung interest din to certain topics, di ba, would make you a good writer or a good host, di ba? Kasi kung wala ka namang knowledge about it, parang, okay, ano sasabihin mo? Alam, by the script lahat, hindi rin maganda yung flow, di ba? Eto, natural, meron kang input kasi meron kang naalala about it. Parang tayo ngayon, di ba? We planned talk points. We planned our talk points, pero di ba, we went beyond that kasi we have memories also, di ba? Kaya ang ganda rin, free-flowing. So, di ba? I think a lot can relate also, given the same passion. Yes. Iba ang iba talaga kapag happen, invested siguro at nagkaroon ng malaking impact sa'yo. Yun. Tsaka hindi yung invested dahil napilitan ka dahil pinaaral sa'yo. More like, passion mo siya. Oo, kasi at diba, ka talaga, na-hook, na humaling, ganun. At na-immerse mo yung sarili mo doon. Kasi yung iba by research lang Yun lang yung nila Diba? Yung iba nagbasa lang. Whereas tayo, meron talaga tayong foundation, which is yung pagiging fangirl and natin talaga. Addict sa mga artista. Correct. Ayan. So kayo, ating mga viewers, mga ka-rewind. Kung meron kayong mga naaalala na ating na inyong mga youth-oriented shows na naging favorite or nagkaroon ng malaking impact sa inyo. O di i-comment nyo lang sa ating Instagram page. Ayun, at The Rewind Podcast. So i-comment nyo lang dun sa pictures or sa sa art card kung ano yung mga nag-impact sa inyo na youth-oriented show para share tayo ng kwento. Tapos masaya yan, habang sinishare nyo, umiinom na rin kayo ng di ba? Ng wine. Wow. Para talagang nag-Sabado wine night tayo. But of course, dapat 18 and above. You don't drink when you're young. Pero Rizvi, thank you for giving your time. Yeah, of course. Siyempre, pag passionate ka about something, hindi mo mapapansin yung time also talking about it. Correct. Ang haba na naman ito for sure. Alam niyo, wala akong podcast na 45 minutes and below dahil iba ang mga topics talaga, no? Ito talaga yung mga tayo passionate about. Yes. And I think you get the right people to talk it with. Correct. Kaya I'm so happy. Yes. Or Rizvi, anong final words mo sa ating mga listeners, sa mga ka-wine night natin? Well, I think they really have to, if they haven't seen any of the shows that we talked about, like, some of those are readily available online, so you can watch it and appreciate it the same way we did growing up. Pero if you feel like you can't relate to it, diba? It's also nice to find that show that you think will
also help you or save your sanity. Kasi kami, feeling ko growing up, ito rin talaga yung, syempre, confused din naman. There are a lot of things that we weren't able to tell our family, our friends, na parang dun lang kami nakaka-relate or nakaka-identify dun sa mga characters that we see. So, di ba? Baka kayo may ganun din. So, it's always nice to also alam mo yun, don't limit yourselves na parang ang jologs pag local or hindi na sikat yung mga artista na yan kasi there's so much more to it. Like I'm telling you, parang mga hidden gems yan eh. I must say nga, parang sobrang better pa yung shows. Like, way, way back because of the content that it has and the script writing. Parang, you should appreciate it. Kahit pili lang kayo ng isa, give it a try. Kasi I'm telling you, it would lead us to this conversation if it didn't give any impact to us. So yun, so I hope that you enjoyed Rewind and I know more to come, like anything about the shows that you want to tackle. I think Jimpy would be willingly, be talking about it soon. So, diba? Feel free to suggest, diba? And para at least makarelate din kayo and you can spread the word also to your friends. Diba? Oh, at hindi lang mga shows. Anything na gusto nyong i-throwback. Mga memories na gusto nyong alalahanin. Yeah, as rewind talaga. Oo, kung ano yung mga kayong gusto nyong. Bahala. Basta masaya tayo sa topic at hindi nakaka-stress at good vibes lang. Pwede ba mag-suggest? Oo. Rewind ng mga talk show, Tasty ng Tahanan. Oh my God! Pwede. Isama natin yan. Siyempre. Soon. Correct. Ikaw na yan. Ikaw na ang guest na yan. Tsaka yung F-girls. Oo naman. Iba din yun. Diba? Yan din. Talaga mga yan eh. Anong tawag dito? Yan? Culture. Culture siya talaga. Parang siya. Alamat na. Ganong level. So yun. Ako naman ba ang final words ko? Tama naman lahat ng mga, copy-paste na yung mga sinabi ni Rizby. No? Parang, that sums it up. Pero, yun na nga, since it's readily available, lalo na yung mga siguro hindi ko na, I won't speak na for the, for those who have not watched yet. Siguro yun ang iyong naging market. Pero same naman tayo ng sentiments. Ako naman yung mga, yung mga taong nagmahal sa mga shows na ito at mga batang 90s, batang 2000s, we are so lucky that at least 3 of them, TGIS, Click, and Tabing Ilog are available online. Although not complete. Hindi kompleto yung TG, hindi pa rin tapos i-upload yung Tabing Ilog, pero at least it's there. So alam mo yun, kung gusto niyo nang balikan yung mga panahon na walang stress, masaya tayong lahat, walang pandemic, walang mga gustong i-oust at mga ano-ano at hindi tayo nasa-stress sa work from home, hindi natin masyadong iniisip ang pagkayod. I mean, naman, hindi nito masosolve lahat ng problema natin, but at least it will bring us back to those times na at least na mga panahon na ito yung mga times na habang manonood kayo, maiisip niyo, ito yung mga times na ang iniisip lang natin ay kung ano ang susunod na mangyayari kay Rovic, Eds, kay Ronnie, kay Yuan, kay Missy, sa Click Barkada, sa school nila. Sino ang next na matitegi after ni Oli? Charot, nakaka-stress pala yun. Pero, diba, literal na abangan ng susunod na kabanata. Alam mo, naalala ko lang, di ba meron parang meme sa Facebook na ano ang naaalala mo kapag ka naririnig mo yung nakikita mo yung word na previously. Tapos diba, ang sagot nila lahat mga, yung mga foreign shows. Alam mo ako, ang sagot ko dyan, Click. Diyan ko yan unang nabasa, previously on Click. Tapos ang eksena ay nasa dorm na sila, parang pa-college na sila. So, wala. Tingnan mo, even that most, even that simplest, element. Yung naalala mo. Yung naalala ko. So, iba yung naging effect talaga na ang sarap balikan ng mga panahon na ganun lang yung mga iniisip at iniintindi at inaalala natin, di ba? So, kung gusto nyo magkaroon ng escape sa mga bagay-bagay, kung ayaw nyo ma-stress for a while, wala na namang masama mag-escape basta hindi mo tatakbuhan, di ba? Yun, gamitin natin ang luxury of having these
shows available online. At least available yun. Yeah. Tapos para ma-feel nyo talaga, i-Chromecast nyo sa TV. Ako ganun ang ginagawa ko. No, sinot natin to, Sabado. So, 4:30 talaga, after ko mag-siesta, gumising ako talaga ng 4:30 para manood ng Click ulit sa sa TV, ma-feel ko siya. Kasi yun yung matagal ko nang inaantay na pagka naulit talaga tong Click, kailangan talaga mapanood ko at this time para ma-feel ko siya. So, yun lang. Baka same ang effect sa inyo. Pero kung kayo naman ay nalulungkot, kasi dalawa yan in all fairness. May isang effect din yan. Pwede kang malungkot sa sobra mong na-miss. Tsaka mo itigil at harapin mo ang kasalukuyan. Ganun lang naman yun, kasimple. Ayun lang. And thank you also to syempre to GMA and to I Want TFC. Dahil sa pag-a-upload nito at pag-aana sa atin. No? Pati doon sa nag-upload sa Multiply, kahit wala nang Multiply ngayon. Doon sa isang fan ng PG na, pinangakuan ako at nagbayad ako ng amount para mabigyan ng mga DVD kaso hindi dumating kasi nagka-problema at kung ano-ano. Okay lang din naman dahil nasad ako noon. Birthday gift ko sana yun sa sarili ko nung 18th birthday ko. Pero okay na rin, na-let go ko na dahil thank you at in-upload ng GMA. Although sayang kasi yun recorded from TV So, yun? So, yung talaga, iba nostalgia. Buti na lang may nag-upload niyan sa YouTube noong 2014. Tapos, syempre, ang lola nyo, pinirata agad din download. Pero hindi naman pinirata kasi hindi ko naman hindi naman niya pinakalat. Oo, hindi ko naman pinakalat. Personal consumption. Oo, kasi alam ko na ifa-flag Alam ko na tatanggalin dahil di official inunahan lang natin. Dinownload natin yung mga masasayang ang tawag dito, episodes. Pero yun na nga, dahil nandiyan naman na sa YouTube channel ng GMA at nasa I Want TFC na ang Taming Ilog. And kung hindi naman masamang mag-request, idagdag nyo na yung gimmick tsaka yung gimmick, di ba? Sana pag-usapan namin dito. Lalo na yung gimmick, di ba? So, para may ma-reminisce pa kami. Correct. Yun lang naman yun. And syempre, salamat din sa ating workers, Totoo yan. Tinupad ang ating mga childhood memories. Dreams. Correct. Totoo. Diba? Nga, sobrang thank you din talaga dun sa work. Kasi yun talaga, it led us to where we are now. Tsaka yung connections also, we became friends to those, to some of the artists that we were looking up. Diba? So, yun din magandang impact. Diba? We became friends with them also. So yun, sa susunod na, ayun nga, kung meron kayong mga suggestions na gusto nyong pag-usapan natin, mga topics na gusto nyong i-rewind, i-throwback, hindi ko alam kung gaano kadami ang listeners ko, pero baka mamaya nakikinig lang kayo. So invite ko na rin kayo na every Saturday, magkinigan tayo at mag-wine night tayo because it's always fun to rewind with a sip of wine dito sa Rewind, a Throwback Podcast. Thank you again, Rizby, for you're welcome. Joining me tonight. Thank you also. Thank you sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo kasama ang inyong mga Moscato, Rosé, at kung ano-ano pang mga alcohol sa buhay. Bye everyone and have a good night. Bye.